Pero Ray, ganito para maintindihan nila yung hirap na dinadaanan nyo araw-araw. Ano to, di ba? Rain or shine. Opo, opo. Kahit umulan man bigla. Nandyan po kami Ay. sa sa lansangan, wala po kaming minsan po pagka traffic tulad ngayon, traffic. Nandyan po kami sa initan. Wala po kaming angal sa init kasi tungkulin po namin 'yan, nasa trabaho po namin, nasa sinumpaan po namin. Kasi po kung nandoon ka lang sa gilid, sa ilalim ng poste, sa ilalim ng ay hindi na po traffic ang ano nyo dyan. Pangungutong na po ang tawag doon. Totoo yan. Kami po ay gumagawa lang po kami ng tamang proseso. Yun lang po. Magandang umaga sa inyong lahat. Kasama ko po isa sa mga tanod ng Barangay Marcelo. Ako po yung inyong abang lingkod, si Dino Santos, ang host ng 4H. Hope, Happiness, Health, at saka Humor. Nandito tayo ngayon sa may tabi ng SM Bikutan. Sir, pakilala mo naman sarili mo. Paano ka naging tanod? Ako po si Ray Benita at tinatawag po akong Silot. Ako po dati isang tanod na naging traffic enforcer po dahil po sa kailangan po ng enforcer ng Barangay Marcelo. At ako naman po ay pinagkalooban ni Cap Ian Aguilar hanggang ngayon po. Dito po ako na-assign sa SM Bikutan at ang trabaho ko po ay oras ng aking trabaho 6 to 7, ngayon nagbago na po, naging 9 to 9 hanggang gabi po. At ang trabaho ko po rito ay mag-traffic, mag-assist ng mga trapiko. At sa trabaho po namin, wala po kaming sinisino-sino, naninikit po ako at ang tama pong proseso lang po ang pinatutupad ko. Yun po ang aking trabaho. At sa amin naman pong pinaka-payroll o allowance, hindi naman po kalakihan, hindi naman kaliitan. Tama lang po sa amin. Ang importante lang po, makagawa po tayo ng serbisyo. Serbisyong Ian Aguilar po. Okay. Na-intriga tuloy ako. Bakit yun yung tawag sa'yo? Hilot? Ganun? Silot po, silot. Silot. Okay. Silot po. Kasi po, tinatawag po ako silot dahil masipag daw. Yun po, sabi nila. Matapat, wala po tayong inaagbayabadong tao. Okay. Nasa tamang serbisyo lang po tayo. Ayan. Ilang taon ka nang nagsisilbi bilang tanod? Mga 5 na po. Matagal-tagal na rin, ano? Sa enforcer po, ang ano ko. Pero, As enforcer. ayun po, traffic enforcer po. So, bantakin nyo. Alas 9 ang umaga hanggang alas 9 ng gabi. Gabi po. Nandito po kami sa lansangan. Ang naging ano po namin, minumura na kami ng tao. Tungkulin lang po namin na servisyohan sila. Natural po, magagalit po sila dahil tinitikita namin sila tulad ng truck ban, holding. Yun po ang utos sa amin. Ako naman po ay deputized ng City Hall. Gumagawa lang po kami ng tama. At yun lang po ang aming pinapatupad. So, para lang maliwanag, deputize sila, Deputized pwede po kami. silang mag-issue ng Ticket. citation ticket. Opo, Ayan. opo. Yun po ang bigay sa amin. Tapos para sa inyong, kung sakaling mahuli kayo, pupunta kayo sa munisipyo para... Sa City Hall po natin kukunin yan. Pag kayo po inahuli namin na coding, pwede po kaming, kung may reklamo po kayo, pwede nyo kami i-contest. Pero ang sa amin lang po, nasa tama lang po na panghuli. Coding, truck ban, kasi po ang truck ban po natin, 6 to 9 na umaga hanggang sa hapon naman po, alas 4 hanggang alas 8. Wow. Ngayon po, kung yung karamihan po kasi, nagre-reklamo yung iba, bakit nang minuli? Ang ginagawa po namin, para lang po sila, kasi ang ginagawa po ng mga driver, ay sir, ganito po, wala po akong pera. Ang pinapaliwanag ko naman po, hindi naman po yan, wala naman po yan tubo ang ticket namin. Tsaka pangalawa po, pag kayo po ay walang ticket, pagbaba po ng Barangay Marcelo, yung kasamahan namin, walang ticket, wala kayong ticket, sasabihin po ng kasama namin, galing kayo ng taas, ng Bikutan, bakit wala kayong ticket? Ang ginagawa ko po, para lang po makatawid sila, binababaan ko po yung violation nila.
Kasi sobra pong taas ng truck ban ngayon. Kita mo mas may ano pa siya, may malasakit kaysa Oo. sa karaniwang mga Para lang po magkaroon siya ng ticket na may violation siya. Hindi naman po tayo na nanghingi ng ng kutong Of kasi course. karamihan po Oo. ngayon masama po yung kutong. Ang pinapatupad lang po namin, binababaan na lang po namin violation. Parang tulong na rin sa kanila. Yun lang po ang masasabi ko. Pero yung mahalaga doon is para madala sila kasi kala nila walang nagbabantay, Opo. walang manghuhuli, umaabuso eh. Ang sa amin lang po, igalang nila kami kasi yung iba po kasi pinapara namin. One time po, nagkaroon kami ng kaaway kasi nga naabutan sila ng traffic. Pwede nyo naman pong ipaliwanag sa amin na ganito sir, na naabutan kami. Oo. Pero ang batas po natin, pag ganang oras na po kasi, talaga pong may truck ban tayo. Yung Kasi nakakaabala po sa homeowners natin, yung mga Yes. commuters. Siyempre, na ano na sila ng truck ban sa oras nila. Dapat po, may oras ang labas nyo. Pag sa umaga, alas 6 hanggang alas 9. Pero, pag nakiusap naman, pwede naman po namin kayong babaan ng violation. Pero Ray, ganito para maintindihan nila yung hirap na dinadaanan nyo araw-araw. Ano to, di ba? Rain or shine. Opo, opo. Kahit umulan man bigla. Nandyan po kami Ay. sa lansangan, wala po kaming, minsan po pagka traffic tulad ngayon, traffic, nandyan po kami sa initan. Wala po kaming angal sa init kasi tungkulin po namin yan, nasa trabaho po namin, nasa sinumpaan po namin. Kasi po, kung nandun ka lang sa gilid, sa ilalim ng poste, sa ilalim ng, ay hindi na po traffic ang ano nyo dyan. Pangungutong na po ang tawag doon. Totoo yan. Kami po ay gumagawa lang po kami ng tamang proseso. Yun lang po. Kasi Meron ba kayong parang mga protective gear? Kasi araw-araw nyo nalalanghap yung pollution. wala po. Meron po kami pero nasanay na po kami sa mga mask. Meron. Kasi po, pag may mask kayo, hindi po kami makakapito. Tatanggalin pa namin. Kaya ang ginagawa po namin, wala na. Talagang lakas na lang ng pangatawan. Yun na lang po ang ano. Pero may duda ako na tulad ng mga ibang mga kasamahan natin na nagbabanat ng buto, mga karpentera, halimbawa, mga ganyan, malakas ang immune system nyo kasi Opo. yun yung Babad vitamin kami D. sa araw. Oh, Babad ayan. po kami sa init. Pinapawisan pa natin. Pawis kami. Kahit nangangamoy, kamote na kami. Sabi ng mga tao, okay lang po sa amin yan. Kasi tungkulin po namin, pinasok po namin yung trabaho namin. Yun lang po ang... Mas mabuti pa yung amoy kamote kaysa kilos kamote. Opo. At saka ano po namin, importante, nasa trebisyo po kami totoo lang. Wala po kami kinikilayan dito kasi po, pag nakagawa kami ng kasalanan, kawawa po ang kapitan namin. Siya po ang masisira kaysa sa amin. Siyempre, command responsibility, tis nahawa sa mga Yan po ang turo ng kapitan namin. Nasa maayos lang kayo ng trabaho, wala problema kasi nasa serbisyo po tayo. Yan po ang aming turo naming kapitan Ian Aguilar. Pero nasa ano lang po kami, nasa tama lang po. Pagdating po sa traffic, nandiyan naman po kami na pwede nyo kaming, may radyo po kami, halimbawa po may radyo po kaming gamit, ito po radyo namin. Kapag meron kaming tatawagan na dahil indran, meron na po ang CCTV po natin, magsimula sukat hanggang bigutan. Ayos na po yan, may kunting diferensya, pwede nyo na pong pumunta kayo ng barangay, tinakbuhan kayo. Pag hindi namin naradyohan yan, kasi halimbawa po, nangyari dito sa May Asyur, tatakbo po utang sukat. Nako, Raradyohan po namin yan. Tapos yung iba, tatago. Ang ginagawa po namin, titignan namin si TV para makuha po yung plate plaka, number. yan. Mayroon na po tayo, kumpleto na po tayo. Meron na po tayong, may reklamo kayo sa amin, pwede po kayo pumunta ng Barangay Marcelo kung anong pagkukulang namin. Yan lang po, ma'am. Tanong ko nga pala, kasi napakahaba ng shift nyo, may karelyebe ba kayo? Kalimba, masama pakiramdam mo. Kunyari, may nakain ka na, Diyos ko, kailangan ko na maghanap ng CR. Usually, pag nag-deploy kayo, dalawa kayo, ano? Dalawa po kami. Halimbawa po, ako, kakain po muna ako. Yun. Mga alas 11, alas 12 ako. Alis ako rito, alas 12. Babalik po ako ng 1:30. Tapos yung, Pagbalik ko naman, yung kasama ko, siya naman babalik. Kailangan po, may tao po lagi bawat kanto. Kasi po, ang inaano po natin, aksidente sa Ay, kalsada. hindi pwedeng wala. Yun po, pagka may aksidente naman po, padali po ating tawagan ng ambulansya natin. May contact po kami sa barangay.
tatawagin namin yung ambulansya para Ayun. may hatid po sa ano. Mhm. Ang ambulansya naman po natin, libre po yan. Libre hatid po yan. Yun. Wala pong bayad yan. Basta kailangan, kahit sa bahay nyo, kahit kayo marating, basta barangay, dito po kayo sa Barangay Marcelo, tawag lang po kayo ng barangay, darating po ang aming ambulansya. Dalawa po ang ambulansya namin na ginagamit. Totoo yan kasi nung kapanahonan ng COVID, yun yung mga nagdadala ng mga tao sa ospital at saka Wala pong pagod, wala po kaming pagod. Talaga pong servisyon, totoo lang po kami. Yun po ang ano namin kay Ian. ako may tanong ako kasi alam ko may Okay. mga kasamahan tayo na syempre takot sa karayom, Opo. hindi na bakunahan. Ano ba nangyari sa ikaw ba nabakuna ka? Kompleto po kami. Bawat isa po namin, kapanahonan ng COVID, meron po kami lahat, may protection. Pero meron ding iba na tinatamaan talaga. Yun. Kaya- Ikaw tinamaan ka ba hindi? Sa awa naman ng Diyos kasi nasanay na kami sa araw. Babad kami sa araw, babad sa init. Ang COVID parang umiiwas na sa amin, parang takot na sa amin. Totoo. Kaya alam niyo kayo mga takot lumabas sa bahay para lang maarawan. Huwag kayong matakot kasi tulad ni Ray, malakas ang immune system niya dahil nagpapawis na arawan, araw-araw. Araw init po, nasalansangan po tayo. Wala po tayong, hindi na po kailangan yung maitim ka, umangit ka dahil sa araw. Importante po, naka-servisyo po tayo sa pamamayan natin. Ray, ano ang payong gusto mo ibigay sa mga gusto maging tanod or traffic enforcer halimbawa? Ang sa akin lang po, kung sino po yung gustong pumasok sa tanod o enforcer, kailangan po mahaba po yung PC nyo. Kahit na awayin po kayo ng homeowner ay mga commuters, nasa inyo lang po yan. Kailangan pahabaan lang ng PC. Pasensya, kahit namumurahin po kayo, lalo na tinitikitan namin. Kapag kayo po tinitikitan, natural po magagalit kayo kasi may violation kayo. Pero ano yung qualification na hinahanap ng barangay? Halimbawa, kailangan high school graduate, ganyan? Hindi po. Basta nasa Barangay Marcelo po kayo, pwede po kayo pumasok. Oh, basta resident kayo ng Resident barangay. kayo ng Barangay Marcelo Green, pwede po kayong pumasok kahit ano pong trabaho. Pero ganito lang po ang ano nyo, wala pong binibigay na malaking sahod ng Ayun lang. barangay. Huwag kayong umas. Huwag kayong asa na malaki ang sahod nyo dyan. Sa barangay po, marami po trabaho. Pwede ka maging tanod, pwede maging enforcer. Tapos yung mga, may libre po kami mga tent na nagpapahiram sa patay. Pag may patay po, kami po naghahatid ng tent. Okay. Tapos, halimbawa, pati po sa paglibing, may rescue kami, pwede po sakyan yan. Wala pong bayad yan. Yan po ang servisyo ng aming kapitan. Okay, ngayon, sa maintenance naman ng iyong mahal na Iron Horse, tumutulong ba yung barangay sa pag-maintain ng... Meron po kaming, ang barangay naman po, may binibigay sa amin vitamins. Pagka meron po kaming naramdaman, pupunta lang kami ng center, Ayun. meron naman pong naibibigay na gamot. Ibig sabihin yung pag-maintenance ng sasakyan mo, ganyan. Wala tumutulong ba siya? Ay, talagang gastos mo lahat yan. Ang sa amin na po, tulad yan, may motor naman kami na gamit. Sa amin po yan. Pero meron din kaming Haggard na ginagamit namin. Libre po kami sa gas, ganyan. Oh, okay. So, depende yun sa availability nung Servisyo. service. Pero, para lang makita nyo, pogi yung sasakyan niya. O, tino. Ayan, Yan po yung pinaghirapan ko. Galing po sa tamang ano po yan. Katas ng kanyang Katas ng aking pagka-traffic. Ganda, ilang cc yung dala mo? 250 po yan. 250. Oh, nako. Kayo mga nagbabantang tumakas, wag na. Pwede na po kayong habulin yan. One time po, tinakasan kami rito, pinara namin, ginawa niya, takot matikitan, tumakbo. Siyempre, sa sobrang takot niya matikitan, hinabol po natin, pati po sa kumpanya, kinausap natin. Ang paliwanag ko po, wag po kayo matakot pag kayo pinara. Pwede naman po kayong makiusap, sabihin nyo na traffic. Bababaan ko po kayo ng violation, hindi po mataas, yung tama lang po. Ang importante lang po, matikitan po kayo para lang po kasi may violation kayo. Kasi hindi naman po pwede na habulin kita, dadagdagan ko yung violation mo. Lalo kang mahirapan. Sa akin po, pag pinara po kayo na enforcer, kahit saan pong lugar, bigyan nyo po ng galang kasi kapastusan po sa iba yan. Tulad Totoo yan yan. po, makikita ng ibang sasakyan, sabihin, pwede pa silang takbuhan. Pero nagkakamali po kayo. Pwede po namin kayong habulin, pwede namin kayong dagdagan ng violation. Yun po ang pero sa amin naman po rito,
pwede naman kayo makiusap. Papa. Yes. Pwede Oo. po kayong, sir, baka pwede makiusap. Wala So, po problema. Huwag sa- na po kayong maglagay kasi ang Oo. lagay, bawal po sa amin yan. Correct. So sa barangay, sino nga hanapin nila kung gusto nila maging enforcer tulad mo? Si Paano mag-apply? XO, ang ano po namin, executive, si XO Si Derasa. XO. Opo, siya Tama, po. correct. Ang, Yun. yan lang po ang ano. Ibig sabihin nito, lahat ng barangay may kanya-kanyang enforcers, may kanya-kanyang Oo tao po. yan. Dito po sa Barangay Marcelo, ang hawak po namin is ibigutan, saka sukat. Yun. Tanto. Pero sa amin, dyan lang po kami, pwede kaming manikit. Basta nasa loob ng ano. Hindi po kami pwedeng manikit sa San Valley, bawal po sa amin yan. Wala na sa May area po jurisdiction. kami. Yun, tama. Ang pwede lang po dyan, mga city, PT mo, yan. Okay. Ang deputize lang po namin, dito lang po sa Barangay Marcelo. Yung bang motor mo may pangalan kasi alam ko marami mga may-ari, binibigyan nila ng pangalan para alagaan nila ng mabuti yung sasakyan nila. Ang motor ko po, ano lang po yan, China, Motor Star. Oh, Pero sa kasamahan ko po yan, bininta niya. Nakaipon naman ako ng konti, ako po bumili. Sinalo ko po yan para may service po ako. So wala pa siya actually pangalan, wala pa siyang nagpalayo kasi sasakyan ko binigyan ko ng pangalan ng babae para talaga alagaan. Ano, tawag ko lang dyan, moto. Moto, Wala ayan. ka, big bike moto. Pero ang motor ko naman yan, kahit po ganyan yan, medyo luma na, nakinabangan ko po yan taon-taon, ilang buwan. Araw-araw ko pa yan, mas mahal ko pa nga yan sa asawa ko. Kasi ang asawa ko, pag-uwi ko, wala dyan. Kasi nakabunod ko asawa ko. Yung motor ko, araw at gabi, kasama ko yan. Ayan. Nililinis ko rin yan. Dati, nalagaan ko naman. Ayan. Pero sa akin lang po, safety naman po ako. Hindi So, naman- bilang katapusan sa ating munting interview kasi busy rin si Ray, hindi ko Opo, pwedeng opo. abalayan na matagal. Ito lang paalala ulit, tulad na sinabi ni Ray, pag kayo hinuli, Di mo, pag kayo pinara, oo, huminto po kayo dahil meron po kayong violation. Yun. Hindi po namin kayo paparahin pag wala kayong violation. tapos wag na kayong makipag-away. Opo. Kami naman po, kahit na naaway na nga kami, muntik na mabubog yung kasama ko, mahinahon pa rin kami. Ayun. Nasa amin lang po, hindi makikita ng iba kasi parang nababastos na kami. Yung iba, kaya nilang lagyan. Kami po dito sa Barangay Marcelo, bawal po sa amin yan. Ayos yan. Alam po ng aming kapitan yan. Oh, kasi- Yan po ang turo sa amin. Servisyon totoo. Servisyo lang po kami. Ayan. Dito po sa Barangay Marcelo, honest lang po kami. Ayan. Talaga So, po. dito tayo nagtatapos sa ating Season 2, Episode 2 ng 4H. Maraming salamat uli kay Enforcer Ray. Ayan. Yes, sir. So, thank you so much. Dito po ako sa Barangay Marcelo, sa SM Bikutan po ako nasain. Salamat Yun. po, salamat po sa inyo. Okay. So, tandaan natin, learning is a never-ending journey with limitless vistas. Walang katapusan ang pag-aaral at pag-uunawa tulad sa ating mga enforcers. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang hiningi lang po namin, respeto lang po. Pag kayo pinara, huminto, dahil kayo po may violation, yun lang po sa amin. Okay. Yun lang po ang sukli sa amin. Wala po kaming hinihinging kapalit o wala man na bayad. Serbisyong totoo lang po kami. Okay. Salamat Ray sa Salamat yung walang po. pagod na pagserbisyo. Salamat. Rain or shine. Nandito po kami sa Lasangan. Sige po, salamat po. Salamat. Okay, bye-bye. Morning po.